Dear Kuya Poy, ako po si Mara. 23 years old mula dito sa Malanday, Valenzuela. Gusto ko lang po sanang mag-share sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Ang totoo po niyan ay meron akong boyfriend ngayon. 8 months na kaming mag-on. Siya ang first boyfriend ko. Pero Kuya Poy, nalaman ko na may ex-girlfriend pala itong boyfriend ko ngayon na mas matanda sa akin. 16 years ang naging relasyon nila ng ex niya. In short, ay high school sweethearts sila. Dahil sa nalaman ko ay sumakit ang ulo ko kasi wala talaga akong peace of mind, Kuya Poy. Ang tagal kasi ng 16 years at masasabi kong kilalang kilala na nila ang isa't isa, pati na rin ang kani-kanilang mga pamilya. Kumbaga, ang basa ko, ang dami na nilang pinagsamahan at nabuong mga memories. At yun nga po ang dahilan kung bakit feeling ko ay hindi ako secured sa relationship namin ng boyfriend ko. Kasi hindi ko alam kung kailan siya pwedeng bumalik na lang basta sa ex-girlfriend niya. Hindi ko rin alam ang eksaktong rason kung bakit nga ba sila naghiwalay. Basta ang sabi sa akin ng boyfriend ko ay petty lang raw yung reason o maliit na bagay. Kaya Kuya Poy, natatakot ako ngayon. Baka anytime ay magkabalikan nga sila. Pero lagi naman akong nire-reassure ng boyfriend ko na tapos na talaga ang relationship nila. Hanggang sa may nabasa akong conversation nila dati. First and last convo na nakita ko. Tinanong siya ng ex-jowa niya. What if nabuntis ako noon bago pa tayo maghiwalay, pero may bagong girlfriend ka na? Babalik ka ba? Ang sagot ng boyfriend ko, oo, hindi ako magdadalawang isip na bumalik sa'yo. Pagkatapos ay nagtanong ulit yung ex niya. What if mabuntis naman ang new girlfriend mo? Ang sabi naman ng boyfriend ko, titigilan ko na ang makipag-usap sa'yo, magmo-move on na ako at bubuo na ng bagong buhay na kasama ang bagong girlfriend ko at ang magiging baby namin. Yan ang conversation na nabasa ko, Kuya Poy. At tumatak talaga sa isipan ko yun. Kaya naman para masecure ko ang relationship namin, naisip kong kailangan naming magka-baby ng boyfriend ko. At baka sa tingin ko nga, ang pagkakaroon ng baby namin ang makapagbibigay rin sa akin ng peace of mind. Fast forward po tayo ng konti. Dahil, Kuya Poy, lahat ng plano ko ay nangyari at nagkatotoo. Buntis na po ako ngayon. At plano ko sanang isurprise ang boyfriend ko sa monthsary namin. Pero, naunahan ako. Ilang araw bago ang pinaghahandaan kong monthsary namin, ay bigla na lamang siyang nag-sorry. At ang sabi niya, nagkaayos na raw sila ng ex niya at gusto na raw niyang tapusin ang relationship namin. Ayaw daw niya akong masaktan o paasahin pa. At sa pagkakataon ding yun, Kuya Poy, ay sinabi ko sa boyfriend ko na buntis ako. Akala ko ay babawiin niya ang sinabi niya na aayusin niya kami. Pero nagkamali po ako. Pinili pa rin niya na makipagbalikan sa ex-girlfriend niya. Sinabi ko pa nga sa kanya yung nabasa kong convo nila noon na pipiliin daw niya ako kapag nabuntis ako. Pero ang sagot sa akin ng boyfriend ko, matagal na raw yung usapan na yun.
at ang dami raw na pwedeng magbago sa isang iglap. At yun nga ang pagkakamali ko. Hindi na ako nagbasa ulit ng mga signs. Pinanghawakan ko na lamang yung nabasa kong usapan nila noon na habang matagal na pala silang nagkakamabutihan ulit nitong mga nakaraang buwan, ako naman ay abala sa pagpaplano kung papaano ko nga ba masesecure ang relationship namin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng baby. Ngayon, Kuya Poy, ay hindi pa kami tuluyang nagbe-break ng boyfriend ko. Nagkikita pa rin kami at nag-uusap, pero para na lamang muna sa magiging baby namin. Nalilito pa rin siya kung sino nga ba sa amin ang ex-girlfriend niya ang pipiliin niya. Kuya Poy, ano pa po ba ang dapat kong gawin para kami ng baby ko ang piliin niya? Sa totoo lang ay sobra na rin akong nalilito at nasasaktan. Umaasa po ako na sana ay magkaayos pa kami ng magiging ama ng ipinagbubuntis ko. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya. Lubos na umaasa, Mara. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Mara na first time nagkaroon ng boyfriend. 8 months pa lamang sila ngayon, pero nakakaramdam daw siya na parang hindi siya secured doon sa boyfriend niya. Parang lalo na nung nalaman niya yung kwento ng paghihiwalay doon sa ex niya. Maraming napakababaw lang nung naging dahilan at any moment ay iiwanan siya ng boyfriend niya. Yun ang pakiwari niya. Kaya naman, nakapag-isip ng paraan itong si Mara, lalo na nga at ibinase ang kanyang naging pagpaplano doon po sa nabasa niyang convo sa pagitan ng ex-girlfriend nitong boyfriend niya at doon sa boyfriend niya mismo, no? Oo, kumbaga parang situational ang kanilang naging tanungan. Okay? At ayun nga, dahil nga doon sa conversation na yon ay nakapag-decide itong si Mara na, kung sino pala ang mabubuntis ay sa kanya mapupunta itong boyfriend ko. 'Di ba? Yan po yung maikling version at yan yung naipunla dito sa isipan ni Mara. Pero Mara, at 23 years old, hindi na dapat ganyan ang pag-iisip. Okay? Pero pasensya ka na, Mara, kung hindi man magiging pabor sa kalalagayan mo ngayon bilang isang magiging ina, sabi mo nga ay buntis ka na ngayon, kung hindi magiging pabor sa'yo ang mga sasabihin ko. Unang-una, hindi dapat ganyan. Alam mo, para kang, para kang naging pasweet na namimikot. O dahil sa inisip mo na ang nilalaman kasi ng conversation, ang tinanong nung ex-girlfriend, kapag ka ba nabuntis mo ako kahit may girlfriend ka na, babalik ka sa akin? Ang sagot ng boyfriend, oo naman, iiwanan ko siya para sa'yo. Ayan, at binaliktad naman nung ex din yung tanong, papaano kapag ka tayo na ulit pero buntis pala yung girlfriend mo ngayon? Iiwanan na kita at doon na ako sa kanya pupunta at itataguyod ko ang anak namin. Nang dahil doon, sa conversation na yon, nakabuo ka sa isipan mo, Mara, na kung sino sa inyo mabubuntisan, siya ang winner. Aba, hindi ganyan. Hindi ganyan. Ano to, magpabuntis para hindi ka iwanan ng karelasyon mo, pamimikot yan. 'Di ba? Napaka-irresponsable, napaka-immature ng desisyon na yan, Mara. Sa totoo lang, peace of mind yung hinahanap mo doon sa relationship ninyo. Pero tignan mo nangyari. Nadagdagan ng problema. Hindi ko sinasabi na problema ang mabiyayaan ka ng baby sa sinapupunan mo. Marami sa mga totoong mag-asawa ang naghahangad na sila ay mabiyayaan na ng baby. Pero yung paraan kung papaano mong itataguyod yung batang yan, yan ang tanong. Nakahanda ka ba? Nakahanda rin ba yung partner mo? 'Di ba?
Anong peace of mind yung hinahanap mo? Gusto mo lang i-secure. Hindi mo alam ang definition ng peace of mind. Hindi mo alam yung definition o baka mali ang definition mo o pagkakakilala mo doon sa ayoko na nai-insecure. Yan, yung ganun. Gusto mo nandyan lang siya palagi. I understand na first boyfriend mo nga itong si ano no, itong boyfriend mo at hangga't maaari gustong-gusto mo siya at siya na lamang kaya nga nagpaligaw ka kaya nga sumagot ka Ang kaso papaano mo nga pipilitin ng isang tao, ha? Ganyan, pa-sweet ka pero pinipikot mo papaano 'yan? Ayaw niya dahil gusto niyang bumalik na doon sa ex-girlfriend niya nga, ayaw niya na sa'yo O papaano, tatakutin mo? Yan din ba ang magiging paraan natin? Ha? Kukonsensyahin mo at gagamitin mo yung bata sa sinapupunan mo para pilitin mong mahalin ka nitong taong ito, nitong lalaking ito? Magsisisihan kayo? Ganyan? Papahiya ninyo ang isa't isa? Nasa ng peace of mind siyan? Wala. Wala. Malayo. Okay, bago tayo magpatuloy, eto na muna ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapatid. Sabi ni Jennifer Fernando, siguro Mara, pwede mo munang gawin, wag ka na muna makipagkita sa boyfriend mo para makapag-isip siya kung sino sa inyo ang pipiliin niya. Kasi kung mas mahal kanya, hindi na siya para makipagkita doon sa ex-girlfriend niya. Alagaan mo na muna ang sarili mo para dyan sa magiging baby nyo. Huwag ka masyadong mag-isip at baka makasama yan sa ipinagbubuntis mo. Actually, iyan nga. Hindi na ngayon na ang usapan ay yung magiging tatay. Ang usapan muna ngayon ay yung security, yung health mo bilang magiging isang ina at yung bata sa sinapupunan mo, Mara. 'Di ba? Kita mo naman kung papaanong medyo wala bang I don't know, maraming salamat sa pagtitiwala dito sa Heart to Heart. Pero gaya ng sabi ko sa iyo kanina, hindi magiging pabor ang ibang mga sasabihin ko sa iyo. Pero nafe-feel naman natin na kaya nga sumulat ka rito, hindi naman para pagalitan o pahiyain. Hindi ganoon Kailangan lang na ikaw ay matuto. Na hindi ganyan. Ang malaking desisyon ito sa buhay 'Di ba? Hindi naman ito choice between ano bang brand ng soft drink, halimbawa, ang bibilin ko. Hindi ganun yan. Ito yung magpapabuntis ba ako o enjoy ko lang muna na kami ay mag-boyfriend at mag-girlfriend. Or may isa pang option. Kailangan ko ba talaga magpagalaw na sa boyfriend ko para lang mapatunayan na mahal ko siya? Kasi nai-insecure ako. Hindi ba? Ganun yun. Merong mga choices tayo na hindi mo basta-basta mababalik. Eto, napaka ikli lang ng sinabi ni Gerard Villadolid, pero malalim ang hugot. Desperate. 'Di ba? Desperada yung naging kilos na yun. Na para bang wala nang ibang lalaki. Na para bang wala nang ibang magmamahal sa'yo, hindi na magkakamali ang tadhana. Pero ayan, malinaw na malinaw, Mara. 8 months pa lang kayo na mag-on. Kung kabilang pa yung ngayon, nabuntis ka na agad. Hindi ganyan. Pero sana nga, Mara, yun na muna tayo. Ano ba ang mas mahalaga sa ngayon? Yung kalusugan mo at yung kalusugan ng bata sa sinapupunan mo. Itong bagay na ikaw ba ang pipiliin o yung ex-girlfriend ng karelasyon mo ang pipiliin niya, magbibigay lamang sa iyo yan ng stress sa ngayon. Yung welfare mo, yung welfare ng baby, iyan, mag-focus ka dyan. Alam mo, matuto kang magdasal. Matuto kang makinig kung meron nagpapayo sa'yo na magulang. At alam na ba ng mga magulang mo itong nangyari sa'yo? Kaya mo bang aminin sa kanila na pinlano mo talaga at sinadya mo talaga na magpabuntis doon sa boyfriend mo? At kaya mo bang tanggapin ang kanilang mga sasabihin din? 'Di ba? Ihanda mo yung sarili mo sa mas malaking responsibilidad ng pagiging isang ina. Pero ang pinakamaipapayo ko sa'yo, hindi na muna yung para dyan sa relasyon mo sa boyfriend mo. Kung sino man ang piliin niya, yung ex niya or ikaw mismo, Mara,
Ihanda mo na ngayon ang sarili mo sa pagiging isang mabuti at responsable. Ayan, responsableng ina. Dapat maging dahan-dahan tayo at sigurado doon sa mga desisyon na gagawin natin. Kung medyo hindi mo kayang gumawa ng mga malalaking desisyon, tawagin, humingi ng gabay kay nanay, humingi ng gabay kay tatay kung sila ang nakakausap mo, 'di ba? Magpakumbaba ng dahil din sa kamalian na nagawa mo. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo ngayon. Nandiyan na yan. Yan ang sasabihin ng mga matatanda, di ba? Hayaan mo lang ilabas din nila ang kanilang inis, ang kanilang pagkagulat o pagkagalit nga kaya. Pero sa bandang huli, ako ay naniniwala na ikaw pa rin ay kikilalanin nila bilang isang anak na nagsisisi, nagpapakumbaba at humihingi ng paggabay sa kanila. Yung relasyon mo sa iyong mga magulang, sa iyong pamilya, yan ang mas kailangan mo ngayon. Hindi yung mga tao na hinihila mo para alalayan ka. O hindi sila. Kasama yung boyfriend mo na magaling lang sa buuan ng bata. Pero nung nandyan na, naku po, nasan na? Ayun na, umalis na. Umiskerda na. Kaya Mara, kumalma, mas pag-igihin ang relasyon sa mga taong may tunay na concern sa'yo at matutulungan ka sa mga desisyon sa buhay. Okay? At ang relasyon mo rin sa sarili mo. Yan ang pag-igihin mo sa ngayon. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.